Okay, so hi guys, good morning, good afternoon, good evening kung nasa naman kayo sa mundo ngayon. So, welcome back to my YouTube channel. At ngayong araw, pag-uusapan naman natin ang chi-square. So, ano ba tong chi-square na ito? So, yung chi-square is an statistical analysis tool to test independence between categorical variables. Sa categorical variables, ang hinahanap natin doon is yung frequency, kung gaano ba kadalas nag-a-appear or lumilitaw yung isang categorical variable. So, wala tayong kinukuha dito na average or mean. Lahat dito is whole numbers. Okay? Walang in-between numbers, walang half, walang fraction. So, whole number siya. So, ano pa bang ginagawa nitong chi-square? So, it makes use of the contingency table to summarize the relationship between categorical variables. So, it contains the frequency of the observation to their corresponding row and column categories. So, ibig sabihin, kung meron kang dalawang variables, yung category nun, either ilalagay mo siya sa header or ilalagay mo siya sa index. Okay? Yung chi-square pala natin is designated by this Greek letter. So, Greek letter, chi, okay? Tapos meron siyang square. Yun yung chi-square. Paano tayo nagha-hypothesis testing sa chi-square? So, yung null hypothesis natin, there is no relationship between the variables. So, alternative, there is a significant relationship between the variables. Kapag katapos natin gumawa ng hypothesis test, yung resulta noon, ikukumpara natin siya sa alpha level natin. So, yung alpha level natin, para sa video na to, is 0.05. Pero sa ibang research, kung gusto yung gawing less conservative, pwede yung gawin yung alpha nyo as 0.1. Kung more aggressive kayo, nasa 0.01. Pero sa atin, gagawin lang natin siya as 0.05. So, yung p-value, kapag less than or equal to alpha, i-reject natin yung ating null hypothesis. At pwede natin sabihin na the variables are dependent. Ibig sabihin, kapag yung isang variable, kapag yung component or category ng isang variable ay lumitaw, meron din na category meron din category na lilitaw doon sa kabilang variable na ikinukumpara mo. So, kapag mas malaki naman yung iyong p-value kaysa sa iyong alpha, so i-reject mo yung iyong null hypothesis. At pwede natin masabi na the variables are independent. Ibig sabihin, walang kinalaman yung isang variable sa paglitaw ng category ng kabilang variable. Ang chi-square natin, applicable lang siya kapag yung sample size mo is more than 20. Kapag less than 20 yung sample size mo, ibig sabihin, masyado siyang maliit. Kapag ganun, ang gagamitin mo is yung iyong Fisher exact test. So, sa video na to, hindi natin gagawin yung Fisher exact test. In the future na lang natin siya gagawin. And then, gagawin mo din yung Fisher exact test kapag ang isa sa mga cells ng iyong 2x2 table ay less than 1. So, for example, dito sa ating 2x2 table, meron tayong pinagkukumpara na dalawang variables. Yung status of health, siya ba ay gumaling or may sakit pa rin? And then, yung status kung nabigyan ba siya ng gamot. So, nakita natin dito, yung lahat, yung nabigyan ng gamot, 8 sa kanila ay gumaling, healed. Yung iba na nabigyan ng gamot, pero may sakit pa rin, 2. Total na nabigyan natin ng gamot is 10. Yung hindi nabigyan ng gamot pero gumaling, wala. Hindi nabigyan ng gamot pero may sakit pa rin is 5. So, 5 yung hindi nabigyan ng gamot. Nakita niyo dito, if one of the cell in the 2x2 table is less than 5, so ilan yung cell natin na less than 5? 1, 2. So, gagamitin natin si Fisher exact test. Or, if the sample is less than 20, so, nakita natin dito, 8 plus 2 plus 5, so, 15. Tama? So, less than 20 siya. So, gagamitin natin yung Fisher exact test dito. Pero, like I've said earlier, hindi natin gagawin ang Fisher exact test ngayon sa video na to. Gagawin natin siya in the future. Okay, so as a reminder, ito lang yung ibig sabihin ng 0 tsaka 1.
ng ating categorical variable. So kapag civil status, 0 ay single, 1 ay married, aspirin status nung initial, ika-6 na buwan, ika-12 buwan. Pag 0, no aspirin. Pag 1, with aspirin. Okay? Race, pag 0, white, mga puti. Pag 1, hindi puti. So, pwede ng African, Asian American. Then, pag gender, 0 ang male, 1 ay female. Pag insurance, 0 walang insurance, 1 with insurance. Then, literacy, 0 non-literate, and 1 literate. Sa education level, so we have 4 categories in this variable. So 0 no formal education, 1 elementary, 2 high school, 3 bachelor's degree, and then 4 masters and PhD. So hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung ano ba yung income brackets na reference dito sa 0 to 4 category na to. Pero katulad ng ginawa natin sa student test, tsaka ginawa natin sa analysis of variance, so retain lang natin tong 0, 1, 2, 3, 4. Okay, so ready na tayo sa paggawa ng ating scientific inquiry at hypothesis testing. So open lang natin yung ating diabetes dataset dito sa ating Orange software platform. And then, ang gagawin lang natin ay double click natin tong box plot. Okay. Sa box plot, itong first variable, ito yung magiging ilalagay mo sa taas. Then, itong subgroups, ito yung nasa baba. Okay? So, civil status, check natin. So, ito yung itsura niya. Then, kukumpara natin sa aspirin. So, initial aspirin. So, nakikita niyo, diba? So, ito yung, parang ito yung 2x2 table. So, 0 single, ito yung nasa taas. 1 married, itong nasa taas. Then 0 no aspirin, nasa gilid. With 1 with aspirin, nasa gilid. So ito yung value niya. Then gawa tayo ng scientific inquiry. Is there a relationship between civil status and initial aspirin status? So yung null hypothesis natin is there is no relationship between. Ang alternative hypothesis natin ay there is no. There is a Okay, so alternative hypothesis natin ay there is a relationship between civil status and aspirin status. So, pag ganyan, ang isipin natin, kapag ba ikaw ay single, more likely ka ba na hindi uminom ng aspirin? Or kapag ka married ba, more likely ka ba na uminom ng aspirin? Or merong reseta sa'yo na aspirin? So, yun yung check natin. So, yung 2x2 table natin, kuhanin lang natin yung value. So, pag hinover mo kasi dito sa color blue ito, makita mo. So, 44. And then, dito ay 45. So, ilalagay lang natin 44, 45. Then, yung sa kabila, sa married is 51, 40. 51, 40. Tapos, ang nakuha nating p-value ay 0.46. 0.46. So, ibig sabihin, mas malaki siya sa ating p-value na 0.05. So, do not reject the null hypothesis. Okay. So, ang conclusion natin ay there is no relationship between
civil status, and initial aspirin status. They occur independently. Yan. Next, ang gagawin natin is i-copy paste lang natin yung ating screenshot ng ating orange tree box plot. So, palitin lang natin. Okay. Medyo weird, no? Ang tawag dito is box plot, pero hindi siya mukhang box plot. Pero sa orange tree, okay, remember, ang orange tree na ginagamit ko ngayon is so remember, ang orange tree na ginagamit ko ngayon is version 3.31. Okay? So, sa box plot ng categorical variables, ganito yung itsura niya. Pero kapag ginawa mo siyang continuous variables, ito yung itsura niya. Katulad nung nakita natin sa analysis of variance tsaka sa student t-test. Pero sa categorical variable, ganito yung itsura niya. Ito yung ating first na chi-square test. I-speed up lang ulit natin, i-fast forward natin yung process, and then lahat ng categorical variables na ito, yan, tsaka yung categorical variables na nandito, pagkukumparahin natin sila, and then after that, i-discuss natin yung mga resulta, yung decision making natin sa ating hypothesis, and yung conclusion. Okay? So, listen to Vivaldi.
Okay, so after nung ating speed up process na iniisa-isa natin yung ating mga categorical variables, tapos pinukumpara natin silang lahat, then kumuha tayo ng chi-square test sa kanila. So ito na yung mga slides at i-discuss natin ang mga ito. So ito yung pinakauna natin, no? Yung civil status tsaka initial aspirant status. So nakuha natin dyan is 0.46 na p-value. So mas malaki siya sa alpha na 0.05, so hindi natin i-reject ang ating null hypothesis. There's no relationship between the civil status and initial aspirant status. They occur independently of each other. Next, yung civil status versus 6-month aspirant status. So nakita nyo dito, ito yung ating, actually 2x3 table siya or 3x2 table siya. So dito yung mga single and married, then no aspirin with aspirin, tsaka missing value. Be very careful kapag nangyari ito na isinama ni Orange 3 software yung missing status as another category. Kasi dapat 0,1 lang siya talaga. Naging significant tuloy yung ating resulta na p-value, so 0.000. Tutuusin, mas maliit siya sa ating alpha na 0.05. Pero hindi kasi natin siya pwedeng i-consider na significant kasi nga ang ginawa ni Orange 3, nagkaroon siya ng pangatlong category doon sa kanyang variable. So pag ganon, in terms of research in terms of publishing your research or submitting your research to a certain institution, so hindi mo pwedeng sabihin na significant ito. But for the sake of discussion, so yung nakuha natin is 0.000. So technically, i-reject natin yung null hypothesis. At sasabihin natin na may relationship ang civil status sa 6-month aspirant status. And the variables are dependent of each other. Okay, paano naman yung civil status versus 12-month aspirant status? So, ganun din. Sa ating software, kinonsider niya yung missing as another category. Practically, hindi mo siya sasabihin na significant, pero technically dito sa ating discussion lang. So, ang nakuha nating p-value is 0.000. So, mas maliit siya sa ating alpha na 0.05. So, i-reject natin yung null hypothesis. Pero remember kapag actual research paper na, hindi mo i-consider ito as a separate value. Pwede mo siyang tanggalin, hindi mo siya i-consider as a new category doon sa iyong variable. Okay? Next, between the civil status and race, so yung null hypothesis natin, there's no relationship. Alternative, there is a relationship. Yung single 0, 1 married, 0 white, 1 non-white. So, nakuha nating p-value is 0.37. Mas malaki siya sa ating alpha na 0.05. So, hindi natin i-reject ang null hypothesis. The variables, so ito yon, civil status and race. The variables occur independently of each other. Next, civil status and gender. So, gender natin is 0 male, 1 female. Ang nakuha natin na p-value ay 0.563. So, mas malaki siya sa alpha. Hindi natin i-reject ang ating null hypothesis. Civil status and gender are the variables that occur independently of each other. Next, civil status and education level. So, 0 is na education, 1 is elementary, 2 is high school, 3 is bachelor, and 4 is master. So, nakita nyo naman, pinakamarami ang 2. So, high school, graduate or high school level yung nakuha nila. So, yung nakuha natin na p-value, na pinagkumpara natin ang mga categories na to sa categories na to, is 0.123. So, mas malaki siya sa ating alpha level. So, hindi natin i-reject ang null hypothesis. Civil status and education level occur independently of each other. Civil status and income, nakita niyo dito yung pinakamarami is yung zero income or very low income. Yan. And then, nakuha nating
p-value is 0.84. So, mas malaki siya sa ating alpha na 0.05. So, hindi natin i-reject ang ating null hypothesis. Yung income status tsaka yung civil status occur independently of each other. Paano naman yung civil status and insurance status? So, 0 is no insurance and 1 is with insurance. Pinakamarami ang walang insurance, nasa 115. Ang may insurance ay 65 lang. So, nung pinagkumpara natin itong variable na to at saka yung variable na to, nakuha natin is 0.843. So, mas malaki siya sa ating alpha. Hindi natin i-reject ang ating null hypothesis. Ang civil status tsaka ang insurance status occur independently of each other. Okay, civil status and literacy. So, 0 ang non-literate, 1 ang literate. Ang pinakamarami is yung literate, nasa 111. And then yung non-literate is nasa 69. Ang nakuha natin p-value is 0.267. So, mas malaki siya sa ating alpha na 0.05. So, hindi natin i-reject ang ating null hypothesis. Ang civil status na variable at ang literacy variable occur independently of each other. Next, paano naman yung race tsaka initial aspirin status? Yung walang aspirin, mas marami sila, 95. Yung nabigyan ng aspirin o umiinom ng aspirin ay nasa 85. Pero ang nakuha nating p-value ay 0.958. Mas malaki siya sa ating alpha na 0.05. Hindi natin i-reject ang null hypothesis. Race and aspirin status occur independently of each other. So, ito din yung kaso kanina, yung missing status or missing category, sinama siya ng software natin. So, technically, it's either remove it or perform another test. So, ang nakuha natin is 0.835. Hindi natin i-reject ang null hypothesis. They occur independently of each other. Same thing, yung missing status, naging siyang category. So, ang nakuha natin is 0.154 as our p-value. Mas malaki sa ating alpha na 0.05. Hindi natin i-reject ang null hypothesis. Between race and gender, so gender is 0 male, 1 female. Mas marami ang lalaki sa ating sample, 108. And then, ang female is nasa 72 lang. So, ang nakuha natin p-value is 0.42. Mas malaki siya sa ating alpha, so hindi natin i-reject ang null hypothesis. Yung race at saka ang gender occur independently of each other. Next, yun namang race tsaka education level. So, nakita mo, pinakamarami yung high school, 60. And then, sa mga non-white, so pareho siya, no? Sa white, high school yung pinakamarami. Non-white, 44 yung pinakamarami. So, yung nakuha nating p-value ay 0.256. So, hindi natin i-reject ang null hypothesis kasi mas malaki siya sa ating alpha na 0.05. Yung education level at saka yung race occur independently of each other. Yung race tsaka income naman, so nakita nyo dito, pinakamarami is nasa lowest or no income. Ang total nila is 83. Pero kung titingnan natin, yung mga white, ang pinakamarami sa kanila is nasa income bracket na 2. Sa non-white, nasa income bracket na 2. So, 38 sila lahat. Pero ang nakuha nating p-value is 0.36. So, hindi natin i-reject ang ating null hypothesis at masasabi natin na ang income group at saka ang race ay nag-occur independently of each other. Next, race and insurance status. So, nakuha natin is 0.476. Mas malaki siya kumpara sa ating alpha na 0.05. So, hindi natin i-reject ang null hypothesis. Ang race at saka ang insurance status occur independently of each other. Next, between race and literacy. Yung non-literate ay 0, 1 is literate. So, nakita niyo dito, yung non-literate ay nasa 69 lang, yung total nila. And then, yung literate ay nasa 111. Yung non-white, ang mas maraming non-literate kumpara sa white. Ang non-white din ang mas maraming non-literate kumpara sa white. At ang nakuha natin na p-value ay 0.002. So, ito ay mas maliit sa ating alpha na 0.05. So, i-reject natin ang ating null hypothesis.
pwede nating masabi na there is a relationship between race and literacy. The variables are dependent of each other. Okay, pag may relationship, hindi natin pwedeng ma-ascertain kung ang race ba ang magkakaapekto ng iyong literacy or is it the other way around. Pero yung race kasi, hindi siya modifiable. Pag pinanganak ka ng puti, puti ka na for the rest of your life. Pag pinanganak ka ng African American for the rest of your life. However, yung ating literacy na ma-modify yan. So, mag-aaral ka lang, magkakaroon ka ng formal education, yun yung modifiables. Okay, most likely, yung race ay makakaapekto sa iyong literacy. Tama ba? Yeah, I think. Comment down below kung tama ba yung sinabi ko. Paano naman yung gender tsaka education level? So nakita niyo naman dito yung high school level yung may pinakamaraming frequency. So ano kuha natin na value is 0.052. So technically, mas malaki siya sa ating alpha level. I-reject natin yung ating null hypothesis, pero depende sa inyo. Kung gusto niyo na i-round off itong 0.052 na to para maging 0.05, so, pag naging 0.05 siya, pasok siya dun sa ating alpha level. Kasi yung alpha level natin is less than or equal to 0.05. Kung ni-round off nyo to, i-reject natin yung null hypothesis. Pero since sa video na to, okay, yung standard natin is kung ano yung mag-occur dito sa software natin, yung p-value dito sa software natin, hindi natin i-reject yung null hypothesis. Pero technically, malapit na natin siyang i-reject kasi kung i-round off natin, nasa equal siya sa 0.05. Okay? So, yung education level and gender occur independently of each other. Okay, paano naman ang civil status tsaka yung income? So, nakita nyo dito, pinakamarami pa rin is yung low income or zero income. Nasa 83 respondents sila. At ang nakuha natin na p-value is 0.481. So, hindi natin i-reject ang ating null hypothesis at masasabi natin na ang civil status at saka ang income ay nag-occur independently of each other. Next, kung ang gender tsaka insurance status, so pinakamarami pa rin yung walang insurance, 115. Ang may insurance ay 65. So, yung nakuha natin na p-value ay 0.874. So, hindi natin i-reject ang null hypothesis. Literacy versus gender, pinakamarami is literate, nasa 111. Ang non-literate ay nasa 69. So, yung nakuha nating p-value is 0.065. Hindi natin i-reject ang ating null hypothesis. Ang gender tsaka ang literacy ay nag-occur independently of each other. Next, between education and income. So, ito na yung sinasabi ko kanina, no? Kahit ilang category yung nandun sa iyong variable, pwede mo siyang ilagay sa iyong chi-square table. So, hindi na nga lang siya magiging 2x2 table. Magiging na siyang as many column and as many row table na siya. So, dito meron tayong 5 category sa education level and then meron tayong 5 category sa ating income level or income groups. Ang pinakamarami ay ang may elementary education at very low or zero income. Yung nakuha natin na p-value is 0.000. So, mas maliit siya sa ating alpha na 0.05. So, i-reject natin yung null hypothesis at masasabi natin na ang income at ang education level ay dependent of each other. Okay? Pag may nag-occur sa education level, may mag-occur din sa iyong income status. Between income and insurance status, pinakamarami ang walang insurance at walang income or lowest income, which is logical and understandable kasi kung wala kang pera, wala kang pambili ng insurance. So, yung nakuha natin is 0.196. So, hindi natin i-reject ang null hypothesis natin. So, ibig sabihin nito, ano pa man ang iyong income status, wala kang mga income or napakayaman mo man, hindi iyon dependent kung meron kang insurance or wala. Kasi tingnan nyo dito, highest na siya sa kanyang income status, pero meron pa rin tayong respondents
na walang insurance. They occur independently of each other. Ang income naman at ang iyong literacy. So, nakuha nating p-value is 0.093. Mas malaki siya sa ating alpha. Hindi natin i-reject ang null hypothesis. Income and literacy occur independently of each other. So, relationship between insurance status and literacy, yung nakuha natin na p-value is 1.000. Bakit nagkaroon tayo ng 1.000? Kasi, remember, yung chi-square natin, ang kinukuha, instead of average o mean, ang kinukuha ng ating chi-square test is yung proportion. So, kung gagawin mo is 25 divided by 40, ang makukuha mo dyan is 0.56. Tapos 44 divided by 71, ang makukuha mo dyan is 0.56. So, depende sa third decimal place kung i-consider mo yun. Pero kung dalawang decimal place lang, pareho 0.56 yung makukuha mo na proportion. Since pareho sila na nakuhang proportion, lagay nga natin 0.56. O yan, 0.56. So, pareho sila ng proportion. So, pag ganyan, makukuha mo talaga na p-value is 1.000. So, technically, mas malaki siya sa ating alpha na 0.05. So, hindi natin i-reject ang ating null hypothesis. The insurance status and literacy status occur independently of each other. Diyan na nagtatapos ang ating chi-square test. So, sana marami kayong natutunan sa video na to. At like nyo itong video na to kung marami kayong natutunan, and consider subscribing to my channel. So, magkita-kita ulit tayo next time para mag-aral ng statistics.